Sura Adh-Dhariyat, ang mga hanging nagkalat, sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa mga hangin na nagkakalat ng alikabok, at sa mga ulap na nagbubuhat ng mabigat na pasanin ng ulan, at sa mga sasakyang dagat na naglalayag ng matiwasay, at sa mga anghel na namamahagi ng bawat gawain o kautusan. Katotohanan, anumang ipinangako sa inyo ay sadyang totoo. At katotohanan, ang pagbabayad ay tiyak na magaganap. Isinusumpa ko sa kalangitang tigib ng mga masasalimuot na landasin. Katotohanan, kayo ay nasa nagkakaiba-ibang pananalita. Ang sinumang napaglalangang papalayo mula rito sa Quran ay siyang napaglalangang inilayudang Satanas mula sa tamang patnubay. Sumpa sa mga mapaggawa ng haka-haka. Sila yaong mga nasa baha ng kalituhan at kapabayaan, sanhi ng agam-agam at kawalan ng pagpapahalaga sa kabilang buhay. Sila ay nagtatanong, kailan nga ba ang araw ng pagbabayad? Ito ang araw na sila ay pagdurusahin at susunugin sa apoy. At ito ang sasabihin sa kanila, inyong lasapin ang inyong pagdurusang kasakit-sakit. Ito ang lagi ninyong hinihiling na madaliin. Katotohanan, ang mga natatakot sa Allah ay nasa gitna ng mga hardin at ng mga bukal ng tubig sa paraiso. Doon ay kanilang tinatamasa ang anumang biyayang ipinagkaloob sa kanila ng kanilang Panginoon. Katotohanan, bago pa man iyan, sila ay mga mapaggawa na ng kabutihan noon pa man. Sila ay lagi nang umiidlip ng kaunti sa gabi. At sa mga oras ng gabi, bago sumapit ang madaling araw, sila ay mapagkumbabang nagsusumamo ng kapatawaran. At sa kanilang yaman ay may karapatang bahaging ibinibigay para sa mga namamalimos at mga kapuspalad. At sa kalupaan ay mga ayat, palatandaan para sa mga may katiyakan sa pananampalataya. At maging sa inyong mga sarili, hindi ba ninyo kung gayon nakikita? At sa kalangitan ay may laang panustos sa inyo at sa anumang sa inyo ay ipinangako. Kaya ako ay sumusumpa bilang Panginoon ng kalangitan at kalupaan. Katiyakang ito ang katotohanan, tulad ng katiyakang kayo ay nagsasalita. Hindi ba nakarating sa iyo, O Muhammad, ang kasaysayan ng mga mararangal na panauhin ni Abraham ang mga anghel? Nang sila ay pumasok at nakiharap sa kanya at sila ay bumati ng sumaiyo ang kapayapaan, at siya, si Abraham, ay sumagot ng pagbating, ang kapayapaan ay sumainyo rin, kayo ay mga taong hindi ko nangakikilala. Pagkaraan, siya ay sumaglit sa kanyang mag-anak at dumating na may daladalang isang inihaw na matabang baka bilang paanyaya sa mga panauhin. At ito ay kanyang inilapit o inihain sa kanila at nagsabing, hindi ba kayo magsisikain? Nang sila ay hindi nagsikain, siya ay nakaramdam mula sa kanila ng pangamba, ngunit sila ay nagsabi, huwag kang mangamba. At siya ay binigyan ng magandang balita ng pagkakaroon niya ng isang matalinong anak na lalaki. At ang kanyang asawa ay lumapit sa kanila nang may sigaw ng pagkagitla, kanyang tinampal-tampal ang kanyang mukha at nagsabing, ngunit ako ay isang baog na matandang babae at nilipasan na ng panahon. Sila ay nagsabi, ganyan nga ang sinabi ng iyong Panginoon. Katotohanan, siya ang tigib ng karunungan, ang maalam. Siya si Abraham ay nagsabi, sa makatuwid, ano ang inyong pakay at kayo ay naparito, o mga sugo? Sila ay nagsabi, kami ay ipinadala sa mga mamamayang mapaggawa ng kabuktutan, upang sila ay paulanan ng mga matitigas na batong luad.
minarkahan sa harap ng iyong Panginoon para sa mga taong mapagmalabis. Kaya aming inilikas mula roon sa mga bayan ang sino man sa mga naniniwala. Ngunit wala kaming natagpuan doon sa mga bayan kundi ang nag-iisang bahay ng mga Muslim. At kami ay nag-iwan doon ng isang ayat, palatandaan bilang babala para sa mga natatakot sa mahapding parusa. At kay Moises ay isang tanda na siya ay aming isinugo kay Paraon nang may dalang malinaw na batayan. Ngunit si Paraon ay tumalikod kasama ng kanyang mga kabig o kapanalig at nagsabing, isang salamengkero o isang baliw. Kaya siya at ang kanyang mga kawal ay aming hinablot at sila ay itinapon sa dagat sapagkat siya, si Paraon ay nararapat managot. At sa mga mamamayan ng Ad ay isang tanda ng aming ipinadala laban sa kanila ang masamang daluyong ng hangin. Ito ay hindi nag-iwan ng anumang dinatnang bagay, malibang ito ay ginawang tulad ng guhong ng adurog o ng atuyot. At sa mga tribo ng Samud ay isang tanda nang sila ay sinabihan, magtamasa kayo para sa sandaling panahon. Ngunit sila ay walang pakundangang nilapastangan ang kautusan ng kanilang Panginoon. Kaya sila ay inagaw ng nakatulilig na sigaw habang sila ay tulalang nakamasid. Kaya hindi nila nakayanang bumangon at hindi rin nila nakuhang tulungan ang kanilang mga sarili. At aming winasak ang mga mamamayan ni Noah noong una. Katotohanan, sila ay mga taong suwail. At ang langit, ito ay aming itinayo ng buong lakas. At katotohanan, kami ang tagapagpalawak nito. At ang kalupaan, ito ay aming inilatag ng maluwag. At sadyang mahusay ang tagapaghanda nito. At ang lahat ng bagay ay aming nilikhang magkakapares upang sakali kayo ay matutong makaalala. Kaya humayo kayong magbalik loob sa Allah. Katotohanan, ako si Muhammad ay isang malinaw na tagapagbabala para sa inyo mula sa Kanya. At huwag kayong gumawa ng pag-aakibat sa Allah ng ibang Diyos bilang Kanyang kapantay. Katotohanan, ako si Muhammad ay isang malinaw na tagapagbabala para sa inyo mula sa Kanya. Tulad ng pagtakwil sa iyo o Muhammad, ganyan din na walang isamang sugong dumating sa mga nauna sa kanila, malibang sila ay nagsabing, isang salamangkero o isang baliw. Kanila bang iminungkahi ito sa kanila? Ngunit sila mismo ay mga taong palasuway. Kaya sila ay iyong layuan o Muhammad sapagkat ikaw ay hindi masusumbatan o pananagutin. At ikaw ay magpaalala sapagkat katotohanan, ang pagpapaalala ay makabubuti para sa mga naniniwala. At hindi ko nilikha ang jin at tao maliban upang sila ay sumamba sa akin, tanging sa akin lamang. Wala akong hinahangad mula sa kanila ng anumang panustos, at wala akong hinahangad na ako ay kanilang pakainin. Katotohanan, ang Allah ay siyang lagi ng tagapanustos, ang matatag na nagtataglay ng lakas. Kaya katotohanan, yaong mga gumawa ng kamalian ay may bahagi ng parusang katulad ng bahagi ng kanilang mga naunang kasamaan. Kaya huwag silang hahayaang magmadaling makiusap sa akin. Kaya kasawian para sa mga di naniniwala mula sa kanilang araw na ipinangako sa kanila.